Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Reyna Hispano-Americana. Lalaban ng Miss Universe Philippines. Manalo kaya siya? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Reyna Hispano-Americana Queen tayo ngayon na nandito sa Miss Universe Philippines 2025. So yon, so konfirmado nga ang Reyna Hispano-Americana ay magkukumpit nga dito sa Miss Universe Philippines. At ito nga ay si Winwin Marquez para sa Miss Universe Muntinlupa. So ano ang reaction ko? Syempre, excited ako. Nakakaloka. Ayan ang reaction ko. Kasi totoo nga na lalaban nga ang Winwin Marquez dito sa Miss Universe Philippines. So, hindi madali to kay Winwin dahil syempre isang malaking hamon to. Tulad nga ng sinabi ko, iba yung 2017, iba yung 2025. Syempre, mas dapat level up ang beauty mo ngayon, mas level up ang galawan mo ngayon, mas kaya mo dapat sumabay sa mga kandidata ngayon na magkukumpit dito. So, medyo challenge to kay Winwin. Pero siya pinaniniwala naman ako na pinag-isipan niya ng maigi ni Winwin Marquez for sure bago siya magkumpit dito sa Miss Universe Philippines, di ba? And then, of course, nandoon din yung paniniwala ko na nakaplano yan lahat ng gagawin niyang laban. So, kung pag-uusapan natin yung kanyang performance, for sure, kaya niya pa rin gawin kung ano ang performance na ipinakita niya noon sa sa Reyna Hispano-Americana. And then, kung paano niya hinandaan sarili niya sa international pageant, for sure, ganun din ang paghahandang gagawin niya dito sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, tulad nga ng sinabi ko, hindi magiging madali ito. Tulad ng mga iniisip natin. Syempre, ang laki ng iniririski dito ni Winwin Marquez, ang title niya bilang Reyna Hispano-Americana. Imaginein mo, Reyna pupunta uli sa national pageant para mag-compete. So, siya ang kauna-unahan sa history ng Pilipinas na ang isang Reyna mula sa international pageant from the Philippines ay magkukumpit sa isang national pageant uli. Ang unang gumawa nito, syempre si Antonio Porcil, na kung saan naman ang laban ni Antonio noon ay talagang grabe tinutukan ng lahat. Kasi syempre, Reyna siya ng supranational pagkatapos biglang pupunta siya sa Miss Universe, di ba? At ayun nga, nakita natin na hindi rin nagwagi talaga si Antonio Porcil bilang Miss Universe ng Thailand, di ba? So ngayon, si Winwin Marquez naman medyo iba din ang atake kasi from Reyna at mother na siya, di ba? Alam naman natin ang mga mother ngayon sa Miss Universe ay hirap din manalo talaga ng title. Pero tulad yan na sinabi ko, napatunayan na ni Miss Venezuela at Colombia na kayang umangat sa dulo ng kompetisyon ang mga mother dito sa lumalaban sa Miss Universe, di ba? Imagine ninyo, Colombia nagawang maka-top 5. And then, syempre, si Miss Venezuela, nung last year, si Elena Marquez, nagawang mag-top 5. So, hindi rin imposible na magawa dito ni Winwin. Pero, syempre, nandoon na kailangan makitaan talaga si Winwin ng total package. Yung ibig kong sabihin, hindi lang to galing ng performance, galing magsalita, or ganda. Kailangan talaga, sanayon talaga yung beauty mo sa panlasa syempre ng organization. Ayan yung medyo mahirap na kalaban natin ngayon. Ang organization ng Miss Universe Philippines kasi knowing naman ang Kun-an, talagang as long as possible gusto niya maganda ang kandidata. At talagang masasabi niya na dapat Miss Universe ka, di ba? So yun, so katulad ni Elena Marquez nung nakaraang taon, hindi mo pwedeng isnubin ang beauty niya kasi talaga namang
ka-level lang niya yung mga kabataan na lumalaban ngayon sa Miss Universe. Alam mo yung beauty niya, sumabay talaga ng bonggang-bongga. At yung nakita ko nga siya nung sa mga videos at photos niya itong mga nakaraan lang, sabi ko, wow, kaya pala to naka-top 5 sa Miss Universe kasi iba talaga yung ino-offer, di ba? So, I hope Winwin Marquez magawa niya to. So, syempre excited ako dahil makikipagbardagulan ang Winwin Marquez. So, tingnan natin kung ano ang mararating ni Winwin. Communication skills, hindi naman ako nangangamba kasi magaling din talagang pagsalita ang Winwin. Pagdating naman sa pasarela, ay nako, performance level yan. Wala tayong ko-questionin dyan kasi talagang kakabog yan. Styling for sure, magpapakita yan ng iba't ibang klaseng styling. Pero may mga ilang audience na ang sasabi na mukhang mature na daw itong si Winwin Marquez at halata daw talaga sa register ng camera. Ako, masasabi ko, tulad nga ng sinabi ko, noong 2017, syempre bata pa si Winwin Marquez at wala pang anak. Ngayon, syempre, talagang makikita mo na nagkaanak na si Winwin at medyo may edad na rin, di ba? Hindi naman sa atin ano yon. Kumbaga, hindi naman to lumaban lang yesterday, di ba? Sa Reina Hispano-Americana, umabot na to ng ilang taon. So, halos mag-iisang dekada na. Pero nandoon ako, naniniwala ako na bago siya pumasok dito, pinag-isipan niya to ng bonggang-bongga. At kung ano yung i-offer niya sa atin bilang Miss Universe Philippines, doon ako excited. Kasi, syempre, challenge nga to sa kanya at lalo na maraming malalakas na kandidata ngayon na talagang hindi rin basta-basta. At alam natin na bardagulan ang magaganap ngayon dito sa Miss Universe, di ba? So yun, so let's see kung ano ang mararating ni Winwin Marquez kasi pwede din naman siya sa iba pang mga pageant, di ba? Pero nandoon ako na kung siya mag-Miss Universe Philippines, interesting to at talagang masasabi ko din na palaban talaga ang Winwin. At tulad nga na sinabi ko, napatunayan niya na sa atin na minsan kung paano siya mag-compete sa international pageant. Kung tutuusin ko, wala naman na siyang dapat patunayan sa atin kasi minsan na siyang naging reyna at kinabog niya ang lahat ng Latinas. Imaginein mo, lahat ng Latinas sa Reina Hispano-Americana, pinatumba niya yun ng bonggang-bongga. So ngayon, tingnan natin kung kaya ni Winwin patumbahin ang mga malalakas na Pilipina na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Sabi ng ganon, wala naman yan sa ganda. Nasa ability at nasa performance na ipapakita yan ng kandidata at doon magkakaalaman kung kaya nga ba kumabog. Syempre, ang pinsan niyang si Michelle D ay talagang full support dito kay Winwin dahil nauna pa siya dumating sa venue kanina at nandoon nga ang ganda-ganda ni Michelle D at isa din to sa mga inaabangan natin kung magko-compete din sa Miss Grand International. Siguro hinihintay muna ni Michelle D na manalo talaga itong si Winwin dito sa Miss Universe Philippines and then saka yan sasalang sa Miss Grand International para mag-dominant ang mga Marquez, di ba? Sa mundo ng pageantry. And then looking forward ako dyan, sa totoo lang. Why not, di ba? And then ayun, so abangan natin. Syempre malapit na ang press con ng Miss Universe Philippines at makikita natin very soon kung sino nga ba ang mga kandidata na alam mo yun, kakabog ang ganda, kakabog ang performance. At umasa ka syempre, si Winwin, isa yan sa mga makikipagkabugan. Sabi ko nga, ang maganda dito kasi kay Winwin, kauna-unahang reyna ng magkukumpit uli sa isang national pageant. So, di ba? So, ano kaya ang tingin niyo dyan? Kakabog ba si Winwin ng bonggang-bongga? O kaya na kayang makuha ang corona ng Miss Universe Philippines? So, tingin mo, sino ang malakas na makakalaban niya dito? At tingin mo, siya kaya ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to. So, for sure naman, no, hindi naman yan sasali na magpapatalo lang ng ganun-ganun lang ang Winwin Marquez. So, yan! So, kaya ako na-excite ng bonggang-bongga kasi nga, syempre, ibang bakbakan ang magaganap talaga ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, may laban ba ang Winwin Marquez para sa corona ng Miss Universe Philippines? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay
sabihin niyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys.